Okay, so this is how you buy cryptocurrency through your GCash. So, labas po muna tayo. Okay, so nandito tayo sa GCash, di ba? Yan, GCash. Yung 3 dots, view all, click that. Then, punta po tayo sa GCrypto. Ayan, so under Grow, GCrypto. Okay, so we have that amount na kailangan natin, yung 147.56. Yun po yung kailangan natin ipadala in TRX form. So ngayon, bibili tayo ng TRX. Yan po yung bibili natin ngayon using our GCrypto, which is inside GCash. So dito po, pipiliin natin yan. Yan yung market, nakikita nyo, no? So obviously, I have may BCH, XRP, TRX. Yan, TRX po yun. Click na yan. Then, bibili tayo, di ba? Buy, sabi diyan. Buy, sell. So, we're trying to buy. We will buy. So, dapat may 5 pesos. Pero, para makuha lang natin. Ito po sa ilalim, buy, sell. We will buy. Okay, ano ba ito? Discover na to. Okay. Yan. So, nasabi niya rito, ayan, TRX. Yung TRX ngayon is 16.06 sa peso. 1 TRX is 16 pesos. So ngayon, ilan daw yung pwede kang mag-limit price, kung gusto mong through price yung pag-purchase mo, may mga options pa. Pero let's go here, crypto quantity. Ang bibili natin according to the app is, okay, dito po lang, nasa limit. Punta po tayo sa market order to the left. Market order. Yan. Crypto quantity, 147.56. Yan po. Okay. So, makikita nyo, sa taas, kinompute nyo yung peso amount. So, that's 2,371.141, which I don't have. Okay, don't have enough balance. So, if meron yan, let's say may laman naman yung GCash nyo, which I suggest lagyan nyo na lang po. Let's say 2,400 pesos. Okay, more or less, hindi naman lalampas yan dyan. Mag-a-adjust yan as time. Every minute, nag-iiba-iba kasi sa trading. Okay, so pag may laman po yun, we just click the buy now, which is hindi ko maklik because walang laman. And then, once mangyari po yan, let's say na buy now, ipoprocess yan. Then pagbalik mo rito, makikita mo yung TRX mo. Nakikita nyo po yung sa taas. Diba? TRX. Wala naman. 0.000902. Yan lang yung TRX ko. Halos wala. Kaya 0.01 yung value. So, pagka successful na po yung pagbili, magre-reflect na dyan ng 147.56. Okay? So, once nandyan na po yan, doon na tayo susunod sa part 2. Which is sending this amount to Co-op.C invoice. Part 2 po yun. Part 1 lang muna, bibili muna tayo ng TRX. Kasi kailangan natin magpadala ng TRX sa wallet ng Co-op.C. Okay, so ito po yung part 1. So I hope nakuha nyo po.